So, ayun, nagbabalik na naman tayo sa isang demo ng template na ginawa ko. Ito yung formerly, ano siya, GCash, Maya Transaction. So, para naman ma-avoid yung mga copyright or parang restrictions, ginawa ko is cash in, cash out, profit, and sales tracker with dashboard. Yun yung nirename kong file. So, yung unang mga nakabili ng template ko na yun nga, GCash My Transactions, eto na rin yun, bali, in-improve ko lang siya. So, kung gusto niyo ng update na ito, balikan nyo lang yung email and pag-open yung link, create a copy kayo at ito na yung makikita nyong bagong template. So, pina, mas pinadali ko na siya. Hindi ko na hiniwala yung cash in, hindi ko na hiniwala yung cash out. So, nilagay ko na lang siya sa transaction. So, unang, yun nga, kapag bumibili kayo ng aking template, lagi-lagi nyong uunahin basahin yung readme sheet, tsaka yung how to use. Ito yung pinakamahalaga. So, kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, paano ba mag-create ng file, paano gamitin. So, sa lahat ng mga ginagawa kong template, meron akong nilalagay na readme sheet tsaka how to use sheet. Sa readme sheet, doon mo makikita kung paano mag-create ng file at ito yon. So, kapag gumagamit kayo ng computer, dito sa ilalim yung instructions. Kasi minsan may nag-chat sa akin na paano daw mag-create, di sila makapag-create. Kasi ang una nakikita nila ay itong first page. So, scroll down nyo lang, makikita nyo yung instructions for PC or sa computer. So, napakadili lang. Kapag ka-computer, file and then make a copy. So, kapag ang gamit nyo naman ay smartphone, tablet, so, kailangan nyo mag-install ng Google Sheet app para magamit yung template. So, ang dali ng instruction, da-download lang kayo ng Google Sheet app, tapos, let's say, ito yung cash in, cash out na file, pindot nyo yung three dots, and then, make a copy. So, ayun na. So, yung next is how to use sheet. So, wag kayong mag-skip dito sa part na to kasi ito yung pinakamahalaga kung paano gagamitin yung template. So, since in-update ko na siya, wala na itong demo video. Pero almost same lang din naman. Ito kasi yung unang ginawa ko. Ayan. So, how to use it, pinapakita lang dito kung paano gamitin yung template. Ano yung mga hindi dapat galawin na cells para hindi mabura yung formula. So, medyo outdated na to, pero hayaan ko lang siya dito. And i-update ko lang siya. So, ang cash in, cash out, profit, sales tracker with dashboard ay merong tatlong sheet. Yun yung setup, dashboard, and transaction. So, una mo nang gagawin is pipindutin nyo yung setup. And then, dito nyo ilalagay yung pinakamahalagang part ng template. So, di ba nga, bawat seller or bawat nagtitinda, meron kanya-kanyang charge. Halimbawa, 1 to 120, ang charge niya ay 5 pesos. 121 to 520 is 10 pesos. And 751 up is 2%. So, ito yung problem kasi sa mga naunang template. Let's say, halimbawa, may mga nagsasabi sa akin, let's say, paano yun kapag 10,000 up at hindi naka-fix yung single, ito yung percentage. So, in-update ko na yung file, ito yung ginawa ko. So, kapag na-detect um, ng formula na may percentage, yun yung gagamitin niya. So, yun. So, napakadali niya ng gamitin ngayon. And then next is, kahit mahaba yan, ilalagay nyo lang yung siya dyan. And then, next naman is yung currency. So, sa currency, so nilagay ko na rin siya kahit na applicable lang naman to sa Pilipinas. Malay mo is maging available din sa ibang currency. So, pwede naman itong huwag nyo nang galawin or hayaan nyo na lang siya dyan. And then, channels. So, number one naman, di ba, untapped to na cash in, cash out sa atin is si Gcash at si Maya. So, pwede nyo dagdagan to. Yan. So, pwede nyo burahin, pwede nyo um, tawag dito, dagdagan, and then yun. So, kung anong idadag nyo dito, lalabas naman siya doon sa transaction. And then next is start date. So, nilagay ko lang siya dyan. So, i-explain ko yan soon. And then,
Wait lang guys, sandali lang. Uh, and then next is sa dashboard. So dashboard, ay wait, wag mo na yan. Sa transaction tayo. So ito yung exciting part mamaya. Sa dashboard, dito natin ilalagay or ilalag yung ating mga daily transactions, yung cash in, cash out. So, as I've said earlier, yung channel is GCash Maya, yung ano yung nilalagay natin dito. So, let's say magdadagdag ako pangalan ko, dapat lalabas siya doon sa listahan. So, example lang yan. So, pupunta kayo sa transactions, and then, pag sinelect nyo to, dapat nandito lumabas. So, ayun siya, nakita nyo. So, pag binaro ko yan, dapat bura na din siya. Yan. Buburahin ko yan, babalik tayo sa transaction, and dapat mawawala na siya. So, yun. And then, let's say, uh, pupunta tayo sa dashboard. Let's say, para makita natin yung difference, punta tayo sa dashboard, or i-compute natin yung total na cash out. So, cash out natin, i-compute natin yung cash out na paid, yung may check ha. So, ito lang. Tapos ito. Ay, wala pala to si 95. So, itong dalawa lang. Sila lang yung cash out na paid. So, ang total is 602. So, kung pupunta tayo sa dashboard, makikita natin sa dashboard yung paid na, ay, ginawa ko pala to is hindi ko na inano yung cash in, cash out. So, ayun na lang muna. So, focus na lang tayo sa sales. Total sales, total sales. Let's say, ito. Total nito, lahat ng paid, ito total niya, maliban kay, ito, sa 95. So, ang total is 20,503 and yung date range ay January 24 up to January 27 itong 2025. So, kung i-filter natin dito sa dashboard, dapat 20,503 yung lalabas. So, punta tayo sa dashboard. And ang kagandahan ng template na ito guys is ginawa ko ng simple lang siya. Medyo ano tong mga formulas dito is complicated. So mukha lang simple pero napaka-complicated ng formulas na nilagay ko. Kaya medyo may pagka ano tong template, medyo may pagka mahal ng konti. So i-click nyo lang. Ang ginawa ko kasi is today. So dapat magiging 0 yan siya. Wait lang natin. So, yan. Yesterday, syempre, kahapon is 5. So, wala ding record. Kasi wala naman tayong 5 dito sa transactions. 'Di ba? So, ang nandito lang is 24 to 27. So, para na naman mapagana natin yan. Wait lang, medyo mabagal. So, yan. So, this month, lalabas yan kasi January 24 to 27. Ay, hindi pala kasi March. So, February, hindi rin dito lalabas yan. So, this year lalabas. So, ayan. So, ang total sales, so bakit naging 30,003? So, January 1 to 2025 to December 31, 2025. Double check natin ang total sales kasi inad niya itong C95. So, ayan, kaya naging 30,193. So, i-update ko na lang to soon. And kung gusto niyo ganang feature, pwede ko rin i-add. Pero usually, kinukuha natin yung total sales. So, kung babalik tayo dito, makikita na natin yung profit. So, regardless kung paid or unpaid. Okay? Yan siya, 610. So, pag tinotal natin yung profit na column, ito, 610.02. So, tama, di ba? And, balik tayo sa dashboard. So, ayan. So, makikita na natin yung total count transactions this year. Let's say, ilan yung transactions sa GCash, ilan yung transactions sa Maya, ilan yung paid ngayong taon, ilan yung unpaid ngayong taon. And naglagay din ako ng sales profit this year. So, since ang record lang natin ay January 24 to January 27, sila lang yung lumabas. So,
pwede natin itong i-filter. So, yun yung kagandahan ng filter. So, para ma-filter natin, i-custom range natin siya. And then, magse-select tayo dito ng date. Sabihin natin, ang i-filter lang natin is buong January 24. So, click nyo lang to, double click, and then may lalabas dito na magpa-pop up na calendar. Piliin nyo yung 24, and then, ayan, nagbago na, 'di ba? So, 24 din. So, yan. So, napansin nyo, nagbago siya lahat. So, yun, yun yung kagandahan. So, medyo less effort na kayo so makita nyo nakalagay dito, sales and profit from January 24 to January 24. Kasi nga, 24 lang yung sinelect natin dito na date. Ito siya. Yan. Makikita nyo na agad yung dyan and kung ilan siya. So, kung babalik lang natin, pag naka-custom range, tsaka lang tayo makakapag-select ng date, specific date. O, kung today, yan. Hindi na naka-ano na yan, naka-disable meaning yan. Kapag hindi nag-light yung or nag-white yung kulay. So, same with hanggang all time. Pag all time to is mula nung start ng transaction. Ayun, nawala. Mula nung start ng transaction. So, ganun lang. So, kung gusto nyo nito, um, punta kayo sa website ko, nandiyan sa description or yung Lawrence Laudenio Digital, hanapin nyo yung cash in, cash out, profit sales tracker with dashboard. So, kung gusto nyo i-automate yung business ninyo ng cash in, cash out, perfect ito para naman hindi na kayo mahirapang mag-compute. Okay? So, yan. So, kung gusto nyo makales, mag-abang kayo ng aking pa-sale. Usually, nagsisale ako mga end of the month and then pag mga may holiday, let's say, or yung mga 3-3 sale, 4-4 sale, 5-5 sale, ganyan. So, pwede kayong mag-abang ng ganong sale kasi nagsisale ako, nag-offer ako ng sale. So, para maka-discount kayo. And then, nag-offer din ako ng bundle. Pwede nyo naman akong i-chat sa website. So, pupuntahan nyo lang yung website ko, Lawrence Laudenio Digital. Ayan, ito yung website ko, lawrencelaudeniodigital.com. I-visit nyo lang yan siya. So, wala akong internet. Wait, kasi nag-connect ako sa iba. So, i-click nyo yan siya. I-visit nyo yung website ko. And then, mapupunta kayo sa homepage ng website ko. Ganito yung itsura. Ayan. So, pwede nyo i-search directly dito sa search bar, cash in. And may lalabas dyan na result. So, pwedeng ganon. And pwede namang visit shop. So, cash in. Ito, yan, di ba? Pagka habang tinatype nyo siya, lumalabas na siya. So, yun yung pinakamabilis. So, cash in, pindot nyo agad yan. Or pwede rin dito sa view all templates. So, para mabilis, isearch nyo na lang cash in and then click nyo. Pagka-click ninyo, wait lang. Ayan. So, lalabas. Ayan. Under siya ng business category. And then, ito yung pangalan, ito yung features, tsaka i-add to cart nyo na lang siya. Then, itong video na ginawa ko, ilalagay ko siya kasi i-update ko na itong video. So, ito yung luma ko eh. So, papalitan ko na lang to para kapag kailangan yung demo, balikan nyo lang dito sa page ko sa website. And then, pwede nyo panoorin. Tapos, add to cart lang. And then, pagka add to cart, wait natin ha, medyo mabagal. And then pagka-add to cart, i-click nyo yung view on cart or yung nandito sa taas. Yan. So, magpa-pop up yan na in-add nyo na siya sa cart. And then, tatlo to dito. Ito yung cart, yung una or ito. So, usually, ito na lang sa taas. So, pagka-add to cart nyo, para lang kayo nag-sa Shopee Lazada. Ganun. Ayan o. So, may luma na kasi akong in-add. So, let's say, bibilin ko lang si cash, i-remove item ko na lang to. Yan. O nag-auto-compute na to. And then kapag ka may coupon akong binigay, dito nyo siya ilalagay. Diyan, i-apply nyo siya. And magko-compute na yan siya. And then proceed to check out.
Pagka-proceed nyo sa checkout, yan. So, ilalagay nyo dito yung email address na active. So, I advise na ang ilagay nyo ay yung Google account nyo, Gmail, kasi dyan ilalagay. Also, double check kung tama ba yung tinap nyo, kung con o .com. Kasi napapansin ako may nag-enter ng .com, kaya hindi dumarating sa kanila yung template. So, be sure na i-check nyo or i-double check nyo siya kung tama. And then dito sa billing address, kasi nare-require siya ni website, so pwede nyo naman kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo naman ng privacy, pwede nyo naman lagyan ng NANA na lang para lang mag-proceed yung tawag dito, checkout. So, and then pili kayo ng payment options, GCash, Maya, and then PayPal. So, kung may PayPal kayo, mas maganda. So, kung GCash, yan. Let's say, GCash payment. Pag GCash payment nyo yan siya, yan. Pag place order ninyo, lalabas yung instruction kung paano magbayad. So, susundan nyo lang yung instructions kung paano magbayad. Ayan. So, mag-generate yan ng order number. Yan. Mag-generate ng order number. And then, pagka-generate ng order number, so, yan. I-scan nyo kung saan kayo magbabayad. Let's say GCash or PayMaya. So, pagka-scan nyo, punta na kayo sa website. Let's say, minsan may nagpa-pop up dito na chat box. So, kung wala kayong makitang chat box, mas mabilis kasi sa chat box, mabilis kong nakikita na, kukopya nyo lang tong order number, tapos, pwedeng dito, i-upload yung screenshot, pipindutin nyo yung contact us, and then, i-attach nyo yung screenshot ng inyong order or kaya ng payment receipt. So, lagay nyo dyan, name, email, subject. So, ang ilalagay sa subject, yung order number. And then, dito naman is yung information. Pwede nyo ilagay yung Gcash na ginamit nyo, na pang-send, tsaka reference number, ganyan. Tapos, i-attach nyo dito yung screenshot and then submit. So, pag nag-submit kayo dyan, manonotify ako na nagbayad kayo. So, yun. Mas mabilis kong makita yon. So, ayun na. So, ganun lang para lang mabilis. So, it's either gamitin yung chat box dito sa ilalim. Lumalabas yun dito sa ilalim para madaling ma-process yung inyong order. So, eto rin, kahit dito, mabilis din yan kasi nare-receive ko siya via email. So, yun lang. Kung gusto nyo, punta lang kayo sa website ko, Lawrence Laudinio Digital, and then hanapin nyo yung cash in, nasi-search siya, or kaya doon sa my view all products. So, yun lang. Thank you sa panonood and good night. Stop recording.